Church. Right, again, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Muli, binabati ko kayo sa pangalan po ng ating Panginoon. Salamat po muli sapagkat tayo po ay muli tinipon upang pakinggan muli ang kanyang mensahe through preaching. At ito po ay karagdagan para sa ating mga pananampalataya. Right? Tandaan po natin, maaaring tayo na lang ang nagkakandak ng evening service. Right? So, it's God's pleasure na tayo po ay hindi nagsasawa na ating paglingkuran ng ating Diyos, ang ating dakilang tagapagligtas. Kaya maraming salamat sa mga patutuo na ating napakinggan at salamat sa time na ating pinag-aaralan sa ating Sunday School kung saan ay nagbigay po sa atin ng desire, encouragement para makapag-evangelize po tayo. At ito na yung pagkakataon na magawa po natin. Right, so kanina ay nabasa na po natin yung ating pag-aaralan, our text. Kaya lang ay medyo kulang siya ng 2 verse. Kaya nagdagan po natin ng 2 verse from verse 1 up to verse 8 ng Exodus chapter 6. Okay? Bilang patuloy sa ating mini expository. Right, so verse 1 ng chapter 6, basahin po natin. But the Lord said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with strong hand he will send them out. With a strong hand he will drive them out of his land." Meron akong pakiusap sa inyo. Please take note about the words I will. Kung ilang I will po ito sa ating text. And verse 2, God spoke to Moses and said to him, "I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, to Jacob as God Almighty, but my name, the Lord, I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they live as sojourners." Verse 5, "Moreover, I have heard the groaning of the people of Israel, whom the Egyptians hold as slaves, and I have remembered my covenant. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment." Verse 7, "I will take to you to be my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it to you from a position. I am the Lord." Right, so how many I will na ating nabasa? 10 ba? 7 or 8? I think 7. No, only 7. Right, so makikita po natin that I will from the Lord ay gagawin niya po ito when you are redeemed people. If you are God's son, this is a promise to us. Now, kung hindi ka pa naman Kristiyano, this is also a promise to you that God will do it when you believe that Christ is a son, as a redeemer, as a Messiah. Kaya ito ay mensahe po sa atin. Bagamat ito po ay mensahe sa mga taga-Israel, pero as we consider our church as
extension ng kanyang covenant sa mga hintil ay ito yun sa atin. Right? So, let us pray first. Salamat Lord sa mensahe o sa salita mo na aming natungayan sa gabi pong ito. Limas po namin ang tulong ng Banal na Espiritu na ihatid po ang mga katotohanan, mga pangako na aming tatanganan po sa gabi pong ito. Maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilan po sa buhay po ng bawat isa, at ipagpaumanhin mo po o Diyos ang mga kalabisan na aming nagawa sa inyong harapan. Kaya salamat po sa kapatawaran, at ito po ang minarayang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Right, so sorry. Kaya dito pinalagay lagi yung baso kasi kanan, sometimes kanan naman sa kaliwa. Okay, so sa ating pag-aaral, we know that the nation of Israel has been slaves for 400 years. Kung ating titignan, ay palagay ko, hindi na sila makakawala sa kanilang kinalalagyan. Why? Because among those patriarchs sa kanilang ninuno, 10 of thousands already died. Until now, until then, ay sila po ay alipin pa rin. Right? So one day, the name man Moises ay lumabas, a man who had been born. Ito ay si Moises, kung ating titignan, isa rin din po siyang poor slave. Anak din po siya ng isang pamilya, poor family, kung saan ay isa din po siyang alipin sa panahon nung sila ay nasa Ehipto. So, kahit siya po ay alipin, ay nagkataon na inadapt po siya ng isang paro at dinala po siya sa bahay. Right? So, ito po yung maliwanag. Kung saan ay talaga naman anak po siya ng isang alipin. So, kasama din nila. One of their own. So, ibig lang sabihin ay kaalahin po nila si Moises. So, one day, inutosan po ng Diyos para sabihin niya sa kanila yung storya kung saan si Moises ay namit niya ang Diyos ng kanilang patriarch, yung kanilang ninuno. Sabihin, from their patriarch Jacob, Abraham. Kaya pumunta siya doon para sabihin yung storya na namit niya ang Diyos na kanilang sabihin, dinidiyos during that time. So, sinasabi ni Moises sa kanila na namit niya ang Diyos in the mountain of mountain yung Sinai, Mount Sinai. Alright? So, ibig lang sabihin, ikinuwento niya about the love of God para sa kanila. And there was a great plan for them. Yun yung kwento ni Moises sa mga kalahi po niya. At plano ng Diyos na sila po ay pakakawala sa kanilang kinalalagyan kung saan ay sila po ay in 400 years of time, they are bondage. Sila po ay alipin. Kaya, of course, yun po yung narinig nila. So, there was an exciting feeling na sila po ay mapapakawalan na po siya. So, it means, ang Diyos ay gumawa o nag-set up ng paraan para sila po ay mapakawalan. Pero during the time, Pharaoh was not
amused. Ibig sabihin, hindi siya masaya. No? Dahil narinig niya na ang mga Hudyo ay mapapakawalan na. Kaya ang ginawa niya ay dinoble pa niya yung trabaho para sa kanila at inorderan niya yung kanyang taskmaster to be more cruel, no? Than usual. Ibig sabihin, dinagdagan talaga yung bangis ng kanyang master o yung kanyang katiwala para sila po ay lalong pahirapan. So, ang mga taong ito ay naniniwala sila na si Moises, bagamat matanda na po siya, siyempre, of course, yun yung kanilang inisip. Wala nang magagawa po ito. Kung kami po ay susunod sa taong ito, ay lalo kaming mamamatay. Okay? So, yun yung kanilang paniwala. Okay? So, ang ginawa naman ni Moises ay dinala niya yung kanyang concern ng mga tao sa ating Panginoon. Right? So, nag-complain po sila. So, God, no? In that time, God used or make a promises to them. Kaya nangako siya ng pangako. Kaya ito na, no? At ito yung response ng Diyos sa kanila. Kaya I think 7 times God promises to them that I will gagawin ko yung pangako sa inyo. Okay? Ito yung statement ng Panginoon sa kanila. So, gagawin ng Diyos ito in their behalf as the promises sa atin din. These promises are promises to us also. Kaya makikita po natin na ang mga taong to sa kanilang pag-asa, sa laman ng kanilang mga puso, ay tutulungan po sila ng Diyos. Okay? So, again, God's desire for us who are redeemed. Now, ito yung mga pangako ngayon na ating pinagsasaluhan bilang mga hintil as a connection ng taga-Israel, no? Bagamat sila po ay nasa kanila yung covenant, pero tandaan po natin, we are not Israel, pero the promises made to them ay mayroong aplikasyon para sa atin who are saved by grace. No? Sa mga naligtas po sa atin bilang habag ng Diyos ay mayroong application para sa atin. Kaya tonight, we have to enjoy the blessings kung saan ay nagawa na ng Diyos sa atin. No? So, kung ikaw ay ligtas o na-redeem ngayon sa gabi pong ito, ay it takes to encourage us itong mga pangakong ito sa ating puso upang ma-challenge po tayo na lalo pang lumapit sa ating Panginoon. Right? Ngayon, kung hindi ka naman ligtas o wala pa sa'yo si Kristo, this may be help for you para maintindihan mo rin kung ano yung pangako ng Diyos to them who are seeking for salvation. Right? Sa gabi po ito ay tingnan po natin kung ano po yung blessing, ano yung pinangako ng Diyos during the time na tayo po ay ni-redeem ng ating Panginoon. Number 1, in verse 6. Right? In verse 6, the I will. Ibig lang sabihin, the I will of unconditional salvation. Yung unconditional salvation, kung saan ay ito yung naranasan po natin. What are they? Ano yung walang
walang hiningi ng Diyos sa atin, pero nasa atin bilang mga redeemed people. Right? Letter A, yung saved from the burden of slavery. Okay? As an illustration, tandaan po natin, Israel's cruel slavery in the land of Egypt. No? Alam naman po natin kung paano sila inalipusta, pinahirapan during that time. No? Nung nasa Ehipto. But God promised deliverance from their burdens. Nangako ang Diyos na sila po ay pakakawalan sa kanilang kabigatan. Kaya tandaan po natin, nung tayo po ay makasalanan pa, nung tayo po ay hindi pa inililigtas, hindi pa tayo naging Kristiyano, ay tayo din po ay naging bondage po tayo ng kasalanan. At alam naman po natin na ang kasalanan, it brings with it plenty of baggage. Maraming dala-dala ang kasalanan during that time. So, sin brings guilt, conviction of heart, and especially separation from God. At ito po ay natrap po tayo from the entrapment and slavery. The ultimate punishment of sin is bring us to eternity in hell. Kapag ikaw ay hindi pa nakakaranas ng kaligtasan o kapatawaran ng Panginoon, the ultimate punishment of your sin is eternally in hell. Kaya tayo, bagamat napawalang sala na po tayo, of course, Christ promises us an eternally life, heaven. Yun po yung dapat po natin makita. That's why Jesus promised to intervene in the lives of all those who come to Him by faith. Kaya pag ikaw ay lalapit kay Kristo na mayroong pananampalataya, may pangako po siya para sa iyo. That is eternal life. And He promised also that He would set them free from the entanglements of sin. Pakakawalan din ikaw sa ng kasalanan. Right? Isang magandang balita po ito. Ibig lang sabihin, everything that was against us is now forever taken away and we are free from it. Malaya na po tayo. As a redeemed, ibig lang sabihin, malaya no tayo lahat sa parusa, sa guilt ng kasalanan. Lahat po yun ay pinawi ng Panginoon. And the most good news is there's no hell for us. Wala nang impyerno para sa atin. At yan po yung biyaya na ibigay po ng Diyos po sa atin. It means there is no judgment, there is no condemnation for those who have come to Jesus by faith. Hindi ka na hahatulan. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, at kinilala mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, wala nang hatol para sa iyo. You are hell-free. You are bound to heaven. What's a good news? You can die happy. Mamamatay po tayo na langit ang patutungahan natin. Ginawa ko. Kaya, it's a good news, right? Kaya, tandaan po natin, meron lang po tayong freedom, okay? And communion with the Lord, God. Ibig lang sabihin, all these things, sin, gone, everything changes for you. Di ba? Maraming nabago para sa atin. There's no more penalty about our sin. Pangalawa, we are saved from the bondage of slavery. Ibig lang sabihin,
their salvation, no, sa kanila, sa mga sa mga Hudyo, no, Israel, they are free from their heavy burdens. Okay? Sa atin din, of course, yung burden have been taken away. Okay? At sa kanila din, they are now free. Hindi na po sila alipin doon sa bansang Ehipto. Ibig lang sabihin, God changed their situation. Binago sila. Right? Sa atin din, mga kapatid. Binago ka ng Panginoon, nabago yung identity mo, right? Yung situation mo ay nabago din. Dati ay alipin tayo ng mga kasalanan, hindi tayo makawala. So, God broke that bonds na tumatangan po sa atin. Okay? Sa kanila, talagang nawala din po yun. Yung kanilang bondage. So, this also does God to us, every sinners. No? Tayo po ay naniniwala at nanampalataya para sa kaligtasan po ng ating kaluluwa. Lahat po yun, just take the guilt, the past guilt, at binasag na ng Panginoon yung kadena ng kasalanan, at ginawa ka na ngayon isang santo. No? Hindi ka na ngayon makasalanan o sinner. Yun yung identity mo ngayon. You are now a saint. Hindi ka na makasalanan. So, ibig na sabihin, we have the blessing of salvation, and we are set now, and we are saved and free. Okay? Yan po yung ginawa ng ating Panginoon nung siya ay ating nakilala. Okay? So, ibig lang sabihin, it reminds us tonight that the power of sin has been broken as well. Now, kung gusto mo ring makawala po dito, na makawala ka sa kasalanan na kinasasablakan mo, again, only Christ is the solution. Hindi lamang po yun, the barrier of slavery. God's promise to them that they will be redeemed. Pinangako sa kanila ng Diyos na sila po ay mapapakawalan sa kanilang slavery. Okay? Why? Because alam naman po natin ang makapangyarihan ng Diyos. No? Makikilala nila ngayon kung sino ang kanilang Diyos, the mighty power of God. Okay? Kaya yung pagkawala po nila, hindi lamang po sila napakawalan sa kanilang pagiging slave, ay napakawalan din po sila. Bagamat ito po ay only just a temporary, no? Kaya mayroong Passover na ginawa ang Diyos sa kanila. But sa atin, this is all now a permanent free from slavery of sin, totally na tayo ay pinakawalan dahil kay Kristo, no? Sa ginawa po niya sa atin. So, again, sa kanila ay talagang napakawalan sila from the power of the Egyptian. Imagine yung almost 400 years being slave. Generation to generation, ganun. Okay? At least sa atin, how many years lang nakilala natin ang Panginoon. So, tandaan po natin, mga kapatid, yung time na pinatay ng ating Panginoon yung firstborn son, di ba? Yun yung nangyari. Symbolically, no? Ito yung kung saan ang dugo ng ating Panginoon din ay ipinapakita lang na sa pamamagitan din po ng kamatayan ng Panginoon ay ipinapakita din po sa atin na ito yung kapangyarihan ng Diyos para maligtas din po tayo. So nakita po natin
doon pa lang sa kanilang sitwasyon ay ipinapakita that there will be a son, a lamb of God to be slaughtered. Mamamatay po siya. Kaya ipinapakita symbolically para sa atin din. Si Kristo ay mamamatay para sa atin din. It was happened sa panahon nila at umabot po sa atin. Right? Kaya sa kanila ay talagang ipinakita ang Diyos na yung pagiging alipin nila ay merong pagkakataon na sila ay mapakawalan din. Kaya sa atin, dumating po sa atin na tayo ay mapakawalan din. Kaya ang remedyo ng kasalanan ay still will last until now. At nangyayari din hanggang ngayon that the blood of the Lamb ay siyang magpapawala sa iyong kinalalagyan o kinasasadlakang kasalanan. No other than that, the Lamb is Jesus Christ, the Son of God. Na siya ay namatay sa krus, na tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya kung ikaw ay ligtas, at kung hindi naman, of course, only the blood of Jesus ay siya yung may kapangyarihan para tayo ay maligtas at mapatawad o mapakawalan sa ating kinasasadlakan. At again, kung gusto mong maging santo from a sinner, only Christ. Kaya, of course, for us, ay naranasan po natin yung glory ng kaligtasan through the blood of Jesus. Right? Salamat po tayo because being blessed as a redeemed, we have now the blessing of salvation na sa atin po ang kaligtasan. Okay? Wala na pong mas masaya sa sasadlakan mo, kinalalagyan po natin being saved. Wala na mga kapatay po doon. Tayo po ay pinaniwalaan po natin. And number 2, in verse 7, the I will, another I will, which is an equal satisfaction. There is a satisfaction in our adoption. God promises Israel that He will take those old slaves and transform them into His people. So, tinawag po silang peculiar people. Tingnan po natin in Exodus chapter 19 verse 5. They called them a peculiar treasure. Okay, please help me. Pakibasa na lang. Brother Diyos na dumunod. Okay? Para di ako maligaw. Exodus 19:5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. Right. So, yan po ang magiging katatayuan ng lahat ng mga tao na nabubuhay sa panahong iyon. Ibig sabihin, ito yung mga Hudyo kung saan ay tinawag silang peculiar treasure. Okay? So, tinawag sila yung mga tao, ibig lang sabihin, there is a special relationship with them sa ating Panginoon. So, makikita natin po dito yung kanilang katatayuan that there is a closeness, blessedness sa kanila. Why? Bakit sila po ay pinili? Ay, itong mga taong ito, alam naman po natin talagang pinili po sila. They are the people of God. Okay? And after that, okay, of course, yung plano ng redemption hanggang sa dumating po sa atin, tinawag din po tayong peculiar people.
kakaiba. Ibig lang sabihin, kakaiba po ang mga Kristiyano. Di ba? Kung ikaw ay Kristiyano, ibig lang sabihin, the full blessings of being saved ay nasa iyo. Hindi lang kasi naintindihan ng mga kumukontra sa atin. Because they are blind. Spiritually blind, kaya hindi po nila naintindihan. So, itong mga taong to ay, of course, kilala nila ang Diyos by faith. Ay kinilala nila ang kanilang Diyos. That's why they call them special. Okay? They adopted them as people. So, tayo, bilang niredeem, ay we are also a special people. No? Dahil ikaw, meron ka ng relasyon sa Diyos through Christ. Okay? At napasama ka na sa loob ng simbahan. Okay? Alam naman po natin, the plan of salvation changed everything. Nagbago lahat. Imagine, no? Kung iisipin po natin, magtataka ka paano, Lord, why I? Bakit ako? Why you have chosen me, Lord? No? Bakit mo ko pinili? Hindi ako karapat-dapat, di ba? Dapat doon pa lang, mamangha na po tayo. Right? Bakit mo ko pinili, Lord? Bakit isinama mo ko dito sa simbahang ito? Bakit dito mo ko inalaga? Kaya kung titignan po natin, ay talaga naman. Kaya ang isang tao, na nagtitiwala sa banal na dugo ni Kristo na nabubo sa cross, ay tandaan mo, you enter into a special relationship with God. As an Israel called a peculiar people in the Old Testament, again, the redeemed people are called also a peculiar people sa panahon po natin. So, imagine, we are a chosen people. So, ibig lang sabihin, we are involved in a special relationship with the God the Father through the blood of Christ. Imagine po yun. It is amazing. Kung iisipin po natin, paano nangyari po yun? Samantalang ang mga mamamayan ng mga Israel ay they are special people. They are chosen people. Pero si Kristo wala sa kanila. Dapat sa kanila si Kristo, di ba? Hindi sa atin. Pero bakit nasa sa atin? Right? Yan yung kamangha-mangha na dapat po natin makita. Right? And there's also a satisfaction of His approval. Tandaan po natin mga kapatid, the moment na ikaw ay na-redeem, you also promise to prove His acceptance to you. That's why God demonstrating His power in your behalf as you journey to your promised land. Sa kanila, ganun din. Habang sila po ay nag-journey sa pinangako ng Diyos, God made miracles, doing impossible things for them. Di ba? Pinagbubuksan niya yung, hinati niya yung dagat. Right? See? Dito mo? Yung ginawa ng Diyos sa kanila. So, ganun din po sa atin mga kapatid. Hindi pa yung kaligtasan, bagamat ito yung pinaka-imposible sa lahat na ginawa ng Diyos, iniligtas ka with this hindi po natin sukat akalain, with this the best miracle na ginawa ng Diyos sa iyo. So more to come, more to be seen na as you journey. Habang tayo po ay naglalakbay sa ating pupuntahan, marami pang ipapakita ng Diyos sa iyo. Imagine yung during that time na sila po ay naglalakbay, ipinakita ng Diyos yung pillar of cloud,
fire, water, Red Sea, manna. No? Imagine yung mga ginawa ng Diyos. Water from the rock, victory over all the enemies, etc. etc. So, ibig sabihin, this approval of Israel as a people was demonstrated to them every day. So, ibig sabihin, ganun din po ang gagawin ng Diyos po sa iyo. Okay? If you will trust Christ, kung ikaw ay magtitiwala kay Kristo, kaligtasan ay mapapa sa iyo. Okay? Tandaan mo, every single day of our lives, hindi po natin yung approval ng Diyos sa kanyang mga biyaya na ibinibigay bilang kanyang anak. I-enjoy po natin po yun. Kaya lang, sometimes, ang mga Kristiyano, hindi na tinatanganan yung pangako ng Diyos sa kanya. Okay. Kaya sometimes, nagdurusa ang mga Kristiyano. Okay? Pero tandaan po natin, there is a happiness, satisfaction of people, no? Kapag tayo po ay nagtiwala po sa Diyos po natin. Tandaan mo, yung Diyos naman natin, before, talagang galit sa iyo. Galit po sa atin because of sin. But now, God is so good to you. No? Sa bawat buhay po natin. Right? Imagine, binigyan tayo ng lahat ng means of grace para mamit po natin ang Diyos. Your prayer, answered prayer, your burden ay tinagaan po ng Diyos, yung kanyang glory ay ibinigay sa iyo ng Diyos, at lahat po yun ay extension ng kanyang pagmamahal para sa kanyang redeemed people. No? Kung ang kanyang bayan, talagang kitaan po niya ng magagandang bagay. Right? How much more for us? Okay? Marami pa siyang ipapakita po sa atin. Last, number 3. The highway. Unending security. Ito yung gusto po natin. Bilang mga Baptist. Lagi nating sinasabi that there is a security. No? Kung gusto mong magpahinga ang kaluluwa mo, panganan mo yung security na ibinibigay ng Diyos po sa atin. Why? Because there is a promise. Merong ipinangako ng Diyos sa atin na ating kalalagyan. Okay? There is a promise habitation for us. Okay? At ganoon din po, pinangako niya sa kanyang mga tao, mga Hudyo. He promised them to deliver, He promised them to free from their burdens and to deliver from their bondage. At ganoon din po tayo, mga kapatid. Ang pangako niya ay ilalabas sila. Pero hindi lang po yun ang ginawa niya. Okay? Sinamahan po sila as they walk. At habang sila po ay naglalakbay, pinangakuan po sila ng Diyos. Sa kanilang wandering in the wilderness, ay nakita po natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. So, sa atin din, mga kapatid, there is a promise. Okay? For us, merong ipinangako ng Diyos kung saan ay dadalhin sa iyo. Kaya, we have to enjoy your security this evening. Okay? Ibig lang sabihin, kung ikaw ay niligtas ng Diyos, ay hindi niya pababayaan any single soul ay mawawala para sa Kanya. Right? Ito yung Kanyang ipinangako. So, ibig lang sabihin, kung ikaw ay niligtas ka dito sa sanlibutang ito, ay dadalhin ka kung saan ipinangako ng Diyos na ikaw patutungo. So, ibig lang sabihin, sinimulan ng Diyos, tatapusin niya po yun. He will not lose a single sa kanyang niridi, sa kanyang sheep o kanyang hinirang.
Right? So, tonight, kung ikaw ay ligtas, you're going home. Pupunta ka sa pinangako ng Diyos. Okay? If you are not, okay, then this is the time para ikaw ay mapangakuan din ng Diyos kung saan ang mga Kristiyano, ang kanyang tinubos ay patutungo sa kanilang huling habitation. So, ganun din ikaw. Kung ikaw ay mananampalataya, sasampalataya kay Kristo, ganun din po ang ibibigay po na pangako para sa iyo. At meron kang patutunguhan. Tandaan mo, dalawa lang po yun. If you are not in Christ, okay, patutunguhan mo, of course, ano naman po natin, hindi na natin ipagkakaila, hindi na natin sabihin, merong impyerno para sa isang makasalanan na katulad mo. Pero kung ikaw ay ligtas, ito rin yung pinangako sa iyo ng Diyos. Langit para sa iyo. Right? So there is a promised habitation and there is also a promised heritage. God promised to Israel was of a land. Nangako ang Diyos ng isang lupain kung saan may-enjoy po nila yung pinaka-the best blessings of God. Right? Ano kaya yung blessing na in-enjoy ng mga Israel during that time? A land of honey, milk and honey. Okay? Flowing with milk and honey. Sabi po na Exodus chapter 3 verse 8. Okay? Yun po yung sinasabi ng Exodus chapter 3 verse 8. Ito yung pangako ng Diyos sa kanila. Okay? Kaya yung purpose ng Diyos para sila ay tubusin o iligtas ay hindi po natatapos for being delivered from bondage. Okay? Hindi doon natatapos. Hindi rin natatapos kung saan ay hindi nila napupuntahan yung ipinangako sa kanila. Diba? So, ganun din po ang Diyos. Hindi natatapos na ikaw ay after you are saved, ay hindi na no? Ibig sabihin, maghihintay po tayo sa wala. Kundi meron po tayong inihintay with God's promise. Di ba? Pinangako ng ating Panginoon mismo para sa atin. So, ibig sabihin, yung plano ng Diyos para sa kanila to free from their bondage ay natupad at nakarating po sila sa promised land. So, ibig sabihin sa atin, there is also a promise na patutunguhan po ng isang tinubos o redeemed people. Ibig sabihin, we reach that place safely home. Yun yung security na dapat makita po natin, an ending security. Okay? Iniligtas ka, ibig sabihin, dadalhin ka ng Diyos sa lugar kung saan ay inihanda. Ano yun? Yung langit, mga kapatid. Dito pa lang, langit, nararanasan na po natin. The goodness of God. How much more? Yung prepare ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon in John chapter 14, verse 1 to 3. That's the promise. Okay? Yan yung langit na ipinangako ng Diyos. Yan yung magiging habitation po natin. Yan po yung magiging tahanan po natin. Of course, kung yung mga Hudyo na sila po ay niligtas sila sa kanilang pagiging alipin nung nasa promise lang po nila, of course, in-enjoy po nila kung ano yung blessing na meron. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Okay? I-enjoy din po natin. Okay? We will enjoy an eternity of unending glory in His presence. Okay? Hindi lang iniligtas ka para ikaw ay mapakawalan o
hindi ka mapunta sa impyerno. Or ma-enjoy mo yung victory over sin. Okay? Niligtas po tayo na bilang isang araw, ay ahakbang po tayo sa buhay na ito at pupunta po tayo kung saan ipinangako ng Diyos at ipinangako ng Panginoon, where I am, they will also. Nasamba ang Panginoon po natin. Right? Kung nasaan ang Panginoon, ay naroon din kayo. Kung nasaan si Kristo, ay naroon din po tayo. Okay? Kaya tandaan po natin mga kapatid, ikaw ay dinala magmula sa inyong walang pag-asang sitwasyon sa buhay, ay binigyan ka at binigyan po tayo at dinala po tayo sa ang pangako that there will be a heritage, eternal heritage. Ang mana. Walang hanggang mana na tatamasahin po natin bawat isa. No? So, ngayon pa lang, i-enjoy mo na yung inheritance mo. The earnest inheritance. Okay? Ngayon pa lang, i-enjoy mo na. Okay? Dahil darating ang araw, face to face, makakaharap mo ang ating Panginoon. Right? So, it's an overwhelming experience na ating nararanasan bilang mga Kristiyano. Diba? Ito yung blessings ng isang iniligtas na tao. Hindi lang yung naligtas na ako. Ibig lang sabihin, hindi ka na magdaranas sa kasi ganito yung mindset Pag iniligtas ka na ng tao, ng Diyos, dito, ay ligtas ka na sa lahat ng bagay. Hindi yun Ang sinasabi po doon, yung eternal heritage na ating tatamasahin. We are waiting. Ay yan po ay nagbibigay po sa atin. That's why tonight, we thank God for the blessings of the redeemed. Imagine yung blessing ko. Kaya ikaw, sa'yo. Okay? Gusto mo bang maranasan ang mga bagay na ito? Gusto mo bang ma-enjoy yung pinaka-the best para sa Diyos na ino-offer sa'yo ngayon? Kaligtasan? Ayaw mo, no? Right? Kaya, ang tanong, ligtas ka nga. Of course, there's no doubt. Di ba? Alinlangan. Ako, naniniwala ako, ligtas ako. At times, tinatanong mo sa sarili mo, di ba? Minsan, dumarating talaga sa isipan po natin yung gano'n Okay? Sometimes, binabagsak po tayo sa ganong tanong. At minsan, talagang pinadadap po tayo ni Satanas. Talagang loko ni Satanas. Gusto niyang nakawin yung enjoyment. yung kagalakan na meron po tayo. Pero, hindi siya makakanig. Dahil yung pananampalataya po natin is fixed. Right? At ito po ay napalibutan, napuno ng pangako at salita ng Diyos. Kaya wala siyang magagawa para sa atin. Right? Kaya enjoy. Enjoy po natin mga kapatid. Ang kanyang biyaya bilang ligtas. Bilang ikaw ay niligtas. Kaya gusto mong ma-enjoy din po ang ini-enjoy ng mga Kristiyano, ay isa lang ang solusyon. Tulad mo, ganyan din kami noon. Ayaw namin maniwala. But by God's grace, and His mercy, ay God offers mercy and grace sa bawat isang po sa atin.
This is a blessing for us who are redeemed. Kaya ikaw, sino ka man, na wala pa kay Kristo at gusto mong maranasan ang mga biyaya pong ito this right, as we heard this message, sana ang banal na Espiritu ay siya ang magkundig po para sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa gabi pong ito na aming natunghayan. Salamat po sa mga biyaya beyond our reasonable, Panginoon. Hindi po namin ma-comprehend ang bagay pong ito. Because of faith, ay naintindihan po namin po, Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Hindi po namin kayang tanganan po ito, O Diyos. Lulubog po kami sa kagalakan. Kaya salamat, Panginoon, sa enjoyment ng biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Kaya sana, Lord, sana ganun din sa isang kaluluwa din, O Diyos, na hindi pa nakaranas at naintindihan ang bagay pong ito. Let the Holy Spirit, Lord, touch him and move him, na maintindihan po niya, O Diyos, ang estado niya sa inyong harapan. Kabaga mo po, Panginoon, sino mang kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa Panginoon.